guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magbibigay lang ako ng appreciation. So, magte-thank you lang ako sa inyo. Alam nyo ba, 1 month na lang, May na ngayon. Sa June, complete ko na yung 2 years ko na contract. Oh, di ba? Akalain nyo yun? Parang kailan lang ako dito. And thank you sa lahat ng mga subscriber ko. Mga matatagal na dito sa Hong Kong, and yung iba mga nagfo-for good, especially kay ate na hindi ko makalimutan ko yung pangalan niya, basta ate yung tawag ko sa kanya. Siya yung always na nagbibigay ng mga tips or advice sa akin. Yun, para ako dito, makasurvive ako sa Hong Kong. So, pagbabalikan ko, pag iso-summarize ko lahat ng mga pinagdadaanan ko dito, is nakakaiyak, and kasama kayo doon. So, thank you so much sa inyo. Naalala ko kanina, ay oo nga, 1 buwan na lang pala, tapos na ako, finish contract na ako. Hindi ko yun naramdaman, kasi nga, nandyan kayo always to cheer me up, nandyan kayo always para sa akin. Kahit yung iba is hindi ko man mare-replyan, alam ko marami akong hindi nare-replyan, pero intindihin nyo naman guys na wala din akong time. Kagabi nga 12:00 na ako mahigit natapos. So, alam nyo, kaya siguro din ako tumagal. Nandun yung determination ko. Nandun yung pangarap. Nandun yung lahat-lahat. And by the way, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na pangarap. I show you. Kasi guys, ito yung nagbibigay sa akin ng motivation. Ito may mga sulat ako dyan. And yung may mga kulay, ibig sabihin na achieve ko na yan. Is ito yung dadalhin ko or bibilhin ko pag pauwi ako ng Pinas. Ito yung mga pagkain na wala doon. Or ito yung mga gamit na bibilhin ko. So, yung seaweeds, ayan. Tapos, yung IKEA na bag. So, ewan ko kung meron sa Pinas. Pero, bibili ako. And dito sa kabila, guys, is eto yon. Ayan. Eto yung mga materyales na kakailanganin ko sa bahay. Pati yung presyo niya. Ito yung pangalan niya, yung number niya, yan. So, yung pako is na-achieve ko na, tsaka yung firewire. Next is yung mga kabilya na, and then next is yung mga hollow blocks, ayan. So, yan yung mga nagpapalakas sa akin para lumaban pa ako sa buhay. And also yung utang ko. Dati guys, nai-stress ako dyan. Alam niyo yung lalo nung ilang buwan. Grabe, naubos ko na sila bayaran lahat. Tapos ko nang bayaran lahat ng utang ko. Medyo nakahinga-hinga na ako ngayon. Wala na akong binabayaran. Ang medyo lang talaga sa akin ngayon, medyo nadapa talaga ako ng sobra nung pagkamatay ng ate ko. Kasi umuwi ako ng Pinas, syempre pamasahe. Tas pagdating doon, nag-grocery ako para sa mga gamit ng bata. Nang-grocery ako para sa mga gamit sa bahay. Nang-grocery ako para sa kanila doon kasi hindi kompleto. So, tapos pagkain namin ang mahal. So, yun yung nagpapalugmok sa akin, and especially nagbigay pa ako sa asawa ng ate ko para sa pangbayad sa kabaong, kasi ang mahal ng kabaong ng ate ko 45,000, and wala naman kaming ibang kinuha na nun kasi ang nakuha lang nila lahat-lahat na naipon nila sa City Hall, tapos sa yung insurance ng ate ko, naka 30,000 lang ata sila, kulang pa. Tapos pampalibing pa, pangmisa pa sa simbahan, ganyan, sa sementeryo. So, marami-rami din talagang kailangan, pero at least natapos na namin. Yun yung nagpapaano sa akin. So, thank you so much sa inyo. Matatapos na ako sa first contract ko. And alam nyo ba guys, hindi ko talaga ine-expect na kaya ko siyang tapusin. Hindi ko ine-expect. Alam nyo ba, naiiyak ako pag naalala ko yung mga pinagdadaanan ko dito, especially sa pagkain. Yun talaga yung nahirapan ako. Pag uwi ko sa Pinas, kinuha ng kapatid ko yung mga damit ko kasi nga dalhin sa akin kasi wala akong dalang damit pag uwi. Konti lang yung dala ko kasi nga wala akong hand carry lang yung dala ko noon, wala akong check-in baggage. So 7 kilo lang, and umabot pa nga ng 14 kilo yung bit-bit ko lahat-lahat. So kape yung dinala ko noon, Coffee Mate, tapos mga chocolate, so damit, konti, panty lang, tsaka bra yung dinala ko, sinecure ko talaga.
So, nang pagdating doon, pinadala ko sa kanila yung mga damit na naiwan ko sa Quezon City. And pag buklat kong ganun, guys, sobrang laki ng bewang. Ganto pa yung sabi ko, paano ko susuotin to? Malalaglag siya sa akin. So, yun, nagtiyaga akong paulit-ulit sa mga damit na nabitbit ko para lang may ako doon sa 7 days. So, yung mga motivation ko, grabe, naranasan ko dito yung pagkain na hindi ko kinakain sa Pinas. Naranasan ko ditong kumain ng sardinas na isang isda lang. Tapos kanin. Sa Pinas, hindi ko ranas yan. Ang sarap-sarap ng pagkain ko sa Pinas. Hindi mo isipin, mahirap ako doon. Hindi ako kumakain ng paulit-ulit na pagkain. Kaya ang taba-taba ko talaga. Tapos pagdating dito, nilunok ko lahat yan. Alam mo yung tinitignan ko yung pagkain ko. Nagte-thankful ako kasi na-survive ko yung magdadalawang taon. Ayun konti na lang, isang buwan na lang, 2 taon na ako. Hindi ko inaano kung ano yung kinain ko nung mga time na yon. Hindi ko yung mga kinakain ko ba, hindi talaga siya, guys, makatarungan. Alam mo yung kumakain ako ng ginisa na repolyo lang, walang iba. Hindi ako kumakain ng ginisang repolyo kahit lagyan mo pa yan ng corned beef sa Pinas. Binigay ko nga doon nag-training kami sa TESDA, binigyan kami ng ganyang ulam. Ayoko nga binigay ko nga doon sa ibang babae na nagtitraining. Pagdating dito, ginisa lang na repolyo na yung ulam ko, tas kanin. Alam nyo, grabe. Nagtitipid ako sa nagtitipid kasi kailangan ko talaga. Tapos, ayun, na-survive ko na siya, guys. Konti na lang, Kasi, June na ngayon, May na, June, July, August, September, October, November, January. Wala na lang 1 taon, guys. Magtitiis na lang ako. Pero, anytime, basta matapos ko lang itong July, anytime kung ano mang mangyari sa akin dito, basta matapos ko lang tong July, anytime pwede na akong umuwi. Kasi parang, yun lang yung pinaka top end ko, yun lang yung goal ko na dapat kong i-reach yung bahay. And matatapos ko na, naiiyak ako. Matatapos ko na, nabibili ko na konti-konti. Kahapon nagpadala ako sa mama ko, sabi ko ibili nila ng pako, ng tire wire. Tapos yun, binili nila. So, lang ako, kaya pa, konti na lang. And sa susunod na sahod ko, buo na talaga yung makukuha. And yun nga, alam niyo ba yung sahod ko nung nakaraan, di ba umuwi ako ng Pilipinas kasi namatay yung ate ko, binawasan ng amo ko ng 730. Yan, 730 yung binawas niya. So, sa 5 days yan, guys. 5 days yan na wala ako. Kasi nga, holiday yung 3 araw. 2 holiday ko na regular, tas may special holiday noon kasi 8 days ako sa Pinas. So, binawas niya talaga, 730. Yun. At least wala akong utang na loob sa kanya. Hindi niya isusumbat sa akin na hindi niya ako pinabayad nung umuwi ako. Kaya may karapatan akong umuwi ng 2 weeks ngayon kasi nga hindi ako binayaran ko yun, kinaltas niya, kaya wala siyang karapatang iwanan ako dito kapag magbakasyon sila ngayong July. So, thankful ako, and sabi ko talaga sa sarili ko, uuwi talaga ako, kakain talaga ako, yun yung kulang sa akin dito. Kaya, kaya sinasabi nila nung pag-uwi ko, para na lang daw akong bata, ang liit-liit ko. Hindi ko masabi sa kanila yung hirap na pinagdadaanan ko dito. Ang sabi ko lang, madaming trabaho. Tapos, yung pagkain, alam nyo ba, pag nagtatanong yung boyfriend ko sa akin, ano almusal mo? Sinasabi ko, gatas, itlog, tinapay. Pero yung totoo, tinapay lang. Tapos, wala din akong gatas kasi nagtitipid ako para lang hindi rin ako nagkakape. So, sabi ko lang ganyan. Pero always naman ako kumakain. May pagitan yun. Halimbawa, kumain ako sa umaga ng tinapay. Nagugutom na agad ako niyan kasi hindi naman ganun kalaki yung tinapay nila dito. Kumakain ako mga alas 9 or alas 10 ng biscuit. Tapos, magkakain ako ng saging para aabot ako hanggang alas 2 or alauna ng tanghalian. So, ganun yung buhay ko dito. And alam nyo ba, thankful ako kahit papano kasi matatapos ko na siya. And grabe yung mga ulam ko, guys, hindi nyo gugustuhin, maawa talaga kayo. Alam nyo,
ako na lang talaga naghahanap ng matutuwa na lang ako kapag magpapaluto siya ng, yun nga, yung sabaw nila. Tapos, kahit yung beans lang doon, tapos, mais, tsaka carrots. Masaya na ako dyan, tapos hanap na lang ako ng ibang way para maano ako. Kahit sabihin yung bibili. Pero alam nyo kasi guys, yung budget ko lang sa isang buwan ko na sahod, ang budget ko lang para sa sarili ko is 500 Hong Kong dollar. Kasama na dyan yung load ko. So, ngayon hindi ako lumabas. So, pero, ang bawi sa akin, pagka hindi ako lumabas para pumunta ng ibang lugar, ang ginagawa ko naman, yung dapat pang pamasahe ko para panggala ko, binibili ko siya ng kung mga ano-ano na pang uwi ko sa Pinas, so pang ko. Kaya thankful ako kasi kahit papano may nakikita akong achievement ba. Natutuwa ako kasi kahit papano, yan, eto nakuha ko siya ng 10 Hong Kong dollar. So Gap yung brand niya. Ano siya ng bata, short siya ng bata, bigay ko sa pamangkin ko. So ayan, Gap. Ayan, 10 lang yan siya. Kinuha ko kaagad. And then, eto, naman, pantalon. So, sa lalaki, Bosene yung brand. Ayan, 10 lang din to guys. Sa sa hipag ko. Hipag ba tawag yan? Brother-in-law. Tas eto, Bosene din na brand. Ayan, pantalon din sa sa pamangkin ko. And yung iba kong binili is damit na ng bata. Ito. Yung sa bata na namatay yung ate ko, ito sa kanya to. Nagdala na ako na ito nung nakaraan, tas dadagdagan ko na lang. Ayan, tag 5 lang to. 5 Hong Kong dollar. So, ito, binilhan ko siya. Kasi nga, pag uwi ko doon guys, wala siyang mga damit na mga ganto-ganto. Yung damit niya is pang bata lang talaga na yung pang newborn. Kaya yung mga binitbit ko sa kanya ng mga gantong damit, ito yung susuotin niya sa sunod. Ayan. Tapos, ito. May kasama to nandun na yung isa nito. Tapos, ito natira. Ayan. Tapos, ito pa. Kasama niya din to. And then, ito. Ito. Hawig. And then, meron pa ako dito. Nakita ko to doon sa may gilid. Sara naman yung brand niya. Short ng bata. So, ayan. And then, itong isa is, nagandahan lang ako pero hindi pa to kasya sa pamangkin ko. 24 yung brand, 4 to 5 years old. Maganda siya. So, yung dapat pang pamasahe ko is hindi ko na para panggala. Yan na lang yung ginagawa ko para makaipon ako ng mga kung ano-ano para sa kanila. And may binili din pala ako kahapon. Nung nakaraang nag-holiday din nung Friday. So, hindi talaga ako gumala. Dito lang ako, nag-iikot-ikot lang ako para makabili ako na imbes na ibili ko ng igala ako, magkano din yung pamasahe. Pagpupunta akong sa Hikong para mag-beach, 100 din yon. Kung binili ko na lang ng kung ano-ano dito, madadala ko pa sa kanila pa uwi. So, konting sakripisyo lang para sa kanila. So, ito, yung nabili ko is 5 Hong Kong dollar din to. So, damit siya. So, sa pamangkin ko. And then, short. Ng pamangkin ko din na yung newborn. Ayan. So, marami siya. Kanya lahat to. Ayan. So, sa tag 5 lang to. 5 Hong Kong dollar. Ayan. Tas eto. Kasi nakita ko nung nakaraan pag-uwi ko, yung shirt na binili ko, ayun yung sinuot niya. So, ito kanya yan. Ayan. So, thankful ako. Kasi kahit papano kung nasa Pinas ako ngayon, wala akong mga ganto, wala akong magagawa para kahit papano may mabigay ako sa kanila. At least, nandito ako. Kahit papano naman guys, kaya pag sinasabihan nila ako na, uy, ang payat mo na, ganyan, nung pag-uwi ko, hindi sila sanay. Sabi nga nila sa akin, yung puti ko daw ngayon is putla. Kasi nung nasa Pinas ako, maping-ping talaga yan dito kahit wala akong makeup. Tapos taba ko talaga as in, hindi mo maano. Ang ganda ko nung mataba ako. Sabi nga nila, kamukha ko daw si Kitty Duterte. Sabi nila, straight yung buhok ko kasi doon nakakapag-ayos ako ng buhok. Tapos hindi parating nakatali. Dito kailangan kasi nga mapagseselosan. So, ayun, naano ko na siya. Ano ko na nga yung konti na lang guys. Thank you sa inyo dahil sa mga support nyo sa akin, dahil sa motivation, sa mga binibigay nyong advice, kahit pa paano nakayanan ko, and makakayanan ko pa yung susunod. And thank you so much. Alam nyo, lahat yan dahil sa inyo, kasi kayo yung parang best friend ko iiyak ako,
tapos tatawa. Basta kayo yung, alam niyo yun, pag kahit cellphone lang yung kaharap ko ngayon habang nagbablog ako, feeling ko kayo yung kausap ko noon. Alam niyo yung nasasabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Tapos pag may nakita akong comment, kahit hindi ko man ma-replyan, basta may comment kayo, nababasa ko yun, tinatandaan ko yun. Kaya minsan magugulat na lang kayo, hindi ako nagre-reply, pero nagagawan ko siya ng video kasi binabasa ko siya, guys. Hindi ko lang ma-replyan isa-isa kasi nga wala talaga akong time. Grabe yung amo ko magpatrabaho sa akin. Hindi naman mabigat yung trabaho ko, pero abutin ka talaga ng hating gabi. Tapos nakita pa ako ng matanda na sa sobrang antok ko, naglalaro kami ng bata, nakapikit akong ganon. So marunong na ako matulog ng nakaupo dahil sa pagod. So yun lang, natitiis ko siya kasi kailangan, and yun, sana ma-appreciate yun ng mama ko na ginagawa ko to, hindi dahil sa sarili ko, kundi para sa kanila. Sana lang ma-appreciate nila. Pero darating din yung time na mapapagod din ako. Gusto ko naman magpahinga. Sana darating yung time na yun kasi ako na lang yung inaantay ng boyfriend ko kung kailan ako magpa-process ng papel. Kasi nandyan naman na nandyan yung pera niya anytime. Ang ano niya lang sa akin, kailan ako magpa-process ng papel. Sabi ko, antayin mo lang ako konti. Ayoko kasi na manghingi kasi ang dami ko nang hinihingi sa kanya. Lalo ngayon na yung pera ko na dapat pangbayad ko sa Shopee, puro ko lahat nagastos yun dahil sa yun nga, namatay yung ate ko. So, lahat ng plano ko is natibag siya konti dahil sa aberyang nangyari sa amin, sa problema. Pero, unti-untiin babangon yan. Kaya, yun lang yung inaano ko. Thank you so much sa inyo and appreciate ko kayong lahat. Salamat all.